buhay. Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal na Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. May katanungan po ako sa inyo sa umagang ito. Kanino umiikot ang inyong mundo? Sino ang pinakasentro ng inyong buhay sa kasalukuyan? Mga kapatid kay Kristo, narinig po natin ang makapangyarihang pahayag ni Simon Pedro sa ating ebanghelyo. "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami at ngayoy nakatitiyak kami na kayo nga po ang banal na Diyos." Maganda pong pagnilayan natin
kung kamusta na po ang ating relasyon sa Diyos. Mahirap pong mahalin ang Diyos kung wala tayong kaugnayan sa Kanya. Paano natin masasabing minamahal natin ang Diyos kung hindi naman tayo marunong magdasal, kung hindi naman tayo nagsisimba, at hindi naman natin siya naaalala, kung hindi naman tayo tumatanggap ng Kaniyang tunay na katawan at dugo sa banal na Eukaristaya, kung hindi rin naman tayo gumagawa ng mabuti at hindi tayo marunong magmahal. Kung ang mga ito hindi natin ginagawa, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, minamahal natin ang ating Panginoon. Paano mo masasabing minamahal mo ang Diyos kung ang inuuna mo lagi ay ang iyong mga gadgets at pagmamarites sa iyong kapitbahay? Paano mong masasabing minamahal mo ang Diyos kung takot na takot kang pasanin ang krus ng pagsasakripisyo, pagkakawang gawa, at pagmamalasakit? Paano mo masasabing minamahal mo ang Diyos kung ang laman naman ng iyong puso at kalooban ay lamangan at higitan ang tagumpay ng iyong kapwa? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung ginugugol mo ang lahat ng iyong oras at panahon sa pagpapayaman, sa iyong propesyon, sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, at sa iyong pansariling karangalan at katanyagan? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, madaling sabihin minamahal natin ang Diyos, subalit mahirap ipakita sa mga kilos na tunay natin siyang minamahal. Sa atin pong makabagong panahon, tila baga nilalayo tayo ng teknolohiya at modernisasyon para makita at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Pilit tayong nilalayo ng puwersa ng kasamaan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Subalit, lagi po ninyong tatandaan, anumang pilit, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Pilit na magsusumiksik ang liwanag ng Diyos upang magtagumpay at maging tanglaw natin patungo sa Ama. Kaya nga napakaganda ng ating pagbasa na binanggit din sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Anong sinabi dito? Ang ating unang simbahan, ang unang pamayanang Kristiyano ay tumatag at lumaganap sa tulong ng banal na Espiritu. At ang mga tao, ang mga unang Kristiyano, namuhay ng may pagkatakot sa ating Panginoon. Kaya nga masasabi natin na kapag ang isang tao ay naglilingkod at minamahal si Jesus Nazareno, walang lingkod ang pinabayaan ng Diyos. Walang nagmamahal sa Kanya na hindi niya inaruga at kinukupkop. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, pinagpapala niya. Uulitin ko po, lahat ng may pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, inaaruga at pinagpapala niya. Kaya
Kaya nga sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng ating kahinaan at pagiging marupok, sa kabila ng marami nating katanungan sa mundong ito, piliin pa rin natin ang magtiwala at magmahal. At wag po nating titipirin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil ang pagmamahal hindi tinitipid. Ito ay ibinubuhos. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ay nakikilala na tunay na alagad ni Kristo. Kagaya ng sinabi ni Simon Pedro sa ating ebanghelyo, Panginoon, kanino po kami pupunta? Panginoon, ano po ang halaga ng aming buhay kung wala kami sa piling mo? Nasa inyong mga salita ang tunay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.